At ngayon, bilang pagpapatuloy sa makulay na kasaysayan at magiting na lahi na ating pinagmulan, kilalanin natin ang Sultan ng Pilipinas sa makabagong panahon. Ang kanyang kamahalan, Sultan Bob Manangaran Datimbang Al-Haj. Si Sultan Bob M. Datimbang Al-Haj ay isang matagumpay na businessman at security provider na may higit 20 taong karanasan at kaalaman sa security industry. Sa kanyang pamamahala, lagi niyang tinitiyak ang kapakanan at interes ng kanyang mga kliyente. Katuwang siya ng mga malalaki at tanyag na kumpanya sa bansa. Bilang isang Muslim security provider, inalis niya ang diskriminasyon sa mga Muslim na nagnanais maging security guard sa negosyong ito. Nakapagbigay siya ng trabaho at hindi mabilang na oportunidad hindi lamang sa mga Muslim kundi maging sa iba't ibang pananampalataya at tribong Pilipino. Siya ay naluklok sa trono bilang sultan sa Punod Abarokot, Royal House ng Borokot sa taong 2002 sa pamamagitan ng kanyang ina na si late Baililinga Ranao Manangaran. Bilang isang inapo ng maruhom, ulama ng bayan ng Maging, Lanao del Sur. At noong March 18, 2023, siya ay naluklok bilang sultan sa Pilipinas sa pamamagitan ng The Sultanate of Pangampong a Pilipinas, Daawa Solidarity Incorporated, sa pangunguna ng Royal Sultanate of Ranao, Royal Sultanate of Maguindanao, Royal Sultanate of Iranon, Royal Sultanate of Sulu at iba pang mga grupo sa buong Pilipinas. Sa ngalan ng Sultanate of Iranon, I am Raja Muda sa Kabuntalan, Raja Muda Datu Tungku Sanday. Nandito po ang Four Towns Boundary Sultans at saka members ng 28 Legislative Councils as well as the members of the 16 Royal Sultanates of Lanao, the high ruling governing body of the Sultanate systems in Lanao. ang inyong lingkod, Raja Muda sa Iranon and Iranon Sultanate League of the Philippines Advisor, ay sumasang-ayon sa pagluklok sa trono kay Sultan Bob M. Datimbang Al-Haj bilang Sultan sa Pilipinas At pagbibigay ng kapangyarihan sa kanya na tagapagluklok ng trono sa mga sultan, dato, raja, vice princess sa buong Pilipinas. At sumang-ayon din kami sa pagluklok sa mga sultan, dato, bai at princess ng Pangampong a Pilipinas, March 18, 2023, Cunita Astrodome. To whom it may concern, to whom these greetings may come, the members of the 16 Royal Sultanates of Lanao and the members of the 28 Legislative Councils and the Four Towns Boundary Sultans do hereby confer this royal scroll of proclamation as a first
Sultan of the Philippines, to Sultan Bob M. Datimbang Al-Haj, with all the rights and privileges attached and inherent thereto, given in accordance with the customary laws and that of the Royal Sultanate, this 18th day of March 2023 at Cunita, Astrodome, Pasay City, Philippines. Mabuhay ang Pilipinas, mabuhay ang pangampunga Pilipinas, mabuhay ang sambayan ng Pilipino. Isa itong napakagandang balita sa inyo lahat na ang ating mga ulama ay patuloy ang kanilang pagsuporta sa programa ng ating Sultan sa Pilipinas, Sultan Bob M. Datimbang. Palakpakan po natin mga kababayan! Luzon, Visayas, Mindanao! Siya ay nakapag-asawa sa iba't ibang panig ng bansa at biniyayaan ng 37 anak, 20 lalaki at 17 babae. Narating na niya ang iba't ibang mga bansa sa buong mundo kung saan lalo pa siyang nahubog at napagyaman ng kanyang kaalaman, karanasan at husay sa pamumuno mula sa mga paglalakbay na ito. Naimbitahan din siya bilang panauhing pandangal sa iba't ibang mga okasyon dito sa bansa, maging sa mga pandaigdigang pagpupulong. Kabilang narito ang 3rd International Conference on Peace and Understanding na ginanap sa Crystal Cathedral Ministry, Orange County, California, USA noong October 4, 2000. Sa okasyong ito, tinalakay niya ang peace and reconciliation sa Mindanao. Isa rin siya sa mga kilala at pinagpipitagan ng pilantropo ng bansa. Nagtayo ng mga organisasyong katulad ng Alay Serbisyo sa Amang Bayan na ang layunin ay tumulong sa mga mahihirap,
Sultan Bob Islamic Foundation at Muslim Solidarity Movement for Peace and Harmony Incorporated na ang layunin ay pagkakaisa, kabuhayan at kapayapaan. Naipatayo rin niya ang isa sa pinakamalaki at pinakamagandang masjid sa lalawigan ng Rizal, ang Sultan Bob Datimbang Masjid, na mula noong binuksan ito noong 2017 ay nagkakaloob ng libreng pagkain o pack-lunch sa lahat ng dumadalo at nagsasagawa ng Jumu'ah o Friday prayer. Isinulong rin niya ang Malaysia-Philippines International Barter Trade na ang layunin ay magkaloob ng tulong at kabuhayan sa mamamayan. Binuo rin niya ang The Sultanate of Pangampong Pilipinas Da'wah Solidarity Incorporated na ang layunin ay ang panunumbalik ng pagkakaisa ng sambayanang Pilipino para sa kapayapaan at kagandahang buhay ng bawat isa. Pinangunahan niya ang pagsulong ng pambansang pagkakaisa tungo sa kapayapaan at pangkabuhayan sa buong Pilipinas na siyang kaagapay ng mga organisasyong kanyang itinatag at sinusuportahan na siya namang tumutulong sa mga mahihirap at nangangailangan. Itinuturing niyang walang bisa ang kanyang panunungkulan, maliban na lamang sa pamamagitan ng mga ulama na mulat sa Paul ay laging nasa kanyang likuran na sumusuporta sa kanyang mga programa. Tinustusan din niya ang pagpapatayo ng Channel 1 Pilipinas live streaming studio na siyang magiging boses ng mga Muslim sa bansa at siyang magiging tulay sa pamamagitan ng mga programang ipalalabas dito sa pagitan ng mga Muslim at Kristiyano bilang isang nagkakaisang Pilipino. Ang Channel 1 Pilipinas live streaming and post-production studio ay nagtataglay ng state-of-the-art equipments na may kakayahang makapag-produce ng mga dekalidad na programa at pelikula. Bilang nagmamalasakit na lider, negosyante at mapagmahal sa bayan, walang pag-iimbot niyang inalay ang kanyang kakayahan upang maging bahagi sa pagtakbo at pagkakapanalo ng nooy mayor ng lungsod ng Davao, ang Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Si Sultan Bob M. Datimbang Al-Hads ay naniniwala na hindi natin madadala ang ating kayamanan sa kabilang buhay sa pagsapit ng ating kamatayan, kung kaya't marapat lamang na pagsumikapan na mag-iwan ng makabuluhan at napapakinabangang legasiya, sapagat ito ay walang kamatayan at mananatiling buhay na alaala na pakikinabangan ng mga susunod na salinlahi ng ating minamahal na bansa magpakailanman. Noon pa man, hindi naging maramot ang dakilang lumikha sa pagkakaloob ng mga pinunong mapapanaligan. Tunay na ang pinagpalang bayan ay mababanaag mula sa mga pinunong may tapang at kiting, pagmamahal at malasakit sa kapwa. Mula noon hanggang ngayon, kumikinang ang pag-asa at ang liwanag ng tagumpay ay nananatiling naghihintay para sa umagang makakamtan. The Sultanate of Pangampong Pilipinas Tartib, the protocol governing body, 18 Royal House, 82 Legislative, 3 Demarcation, na kinabibilangan ng 145 cities, 1,489 municipalities, at 42,029 barangays, na napapalooban ayon sa datos ng kasalukuyang taon ng humigit kumulang sa 12 milyon na mga Muslim na nakapagtala
ng humigit kumulang sa 10,000 mga masjid at nasa tinatayang 5,000 mga madrasa sa buong Pilipinas. 2 taon mula nang itinatag ang The Sultanate of Pangamponga, Pilipinas, Dawa Solidarity Incorporated sa pamamagitan ng General Enthronement and Re-enthronement noong March 18, 2023, kung saan hinirang at iniluklok sa trono ang Sultan ng Pilipinas kasama ang 82 miyembro ng Babaya Cooperative, 18 panuruganan, sultan mula sa 3 demarkasyon ng Pilipinas o ang Luzon, Visayas at Mindanao, maging ang 14 na miyembro ng Ulama Advisory Council at mga dato at bay-alabi mula sa iba't ibang rehiyon ng bansa. Balikan natin ang ilan sa mga naging programa nito para sa komunidad ng mga Muslim at mamamayang Pilipino. Pagputok pa lang ng pandemya habang nagkukumahog ang pamahalaan at iba't ibang sektor ng lipunan upang tumulong sa mga apektadong mamamayan ng bansa, hindi nagpahuli ang komunidad ng mga Muslim upang makiisa sa mga hindi mabilang na responde, ayuda at kaliwat kanang pagtulong sa kapwa. Nabuo ang Muslim Solidarity Movement for Peace and Harmony upang umagapay sa mga nangangailangan. Inorganisa ng grupong ito ang pagsasama-sama at pagkakaisa ng mga Muslim leaders sa bansa upang pag-usapan ang pagtugon sa pangangailangan ng mamamayang humaharap sa samot-saring hamon ng panahon. Mula noon, naging bahagi na ng grupo ang pagtulong, mapakalamidad man, iba't ibang okasyon, advokasiyang nangangailangan ng representasyon at serbisyong naghahatid ng solusyon at pag-asa. Ito ang ipinagpapatuloy ng mas organisado, buo at nagkakaisang puwersa ng kasalukuyang humigit kumulang sa 758 enthroned sultan, raha, dato, prinsesa at mga bay-alabi sa buong kapuluan. Ang mga sultanato ng NCR, Region 3, Region 4A o Calabarzon, Region 4B o Mimaropa, Region 5 o Bicol Region, Region 8 o Eastern Visayas, Region 12 o Soxargen, Cordillera Administrative Region, Bangsamoro Autonomous Region for Muslim Mindanao o BARM, maging ang mga lalawigan ng Ilocos Norte, La Union, Pampanga, Nueva Ecija, Bulacan, Bataan, Zambales, Aurora, Rizal, Quezon, Cavite, Laguna, Batangas, Palawan, Albay, Sorsogon, Masbate, Camarines Sur, Camarines Norte, Zamboanga, Lanao del Norte, at ang iba't ibang mga lungsod, munisipalidad at bayan sa buong Pilipinas ay naitatag na at patuloy na nadaragdagan at umaanib sa ilalim ng bandila ng pakikiisa at adhikaing tumulong sa bayan at kapwa. Ang pagkakatalaga sa tungkulin, paghirang at pagtanggap ng mga elected government officials mula sa iba't ibang probinsya at lungsod ng bansa ay patunay ng pagtitiwala at pagkilala sa kahalagahan ng sultanato bilang katuwang sa pagsiserbisyo publiko. Sa kasalukuyan, sina Montalban Mayor Ronnie Evangelista bilang Raha General ng Montalban Rizal at kanyang may bahay bilang bay-alabi, Malolos City Mayor Christian Natividad bilang Raha ng Malolos Bulacan,
Matilde Natividad at Athenie Bautista bilang prinsesa at prinsesa ng Kawanggawa ng Bulacan. Albay Governor Edsel Grex Lagman at kanyang may bahay bilang raha at prinsesa ng lalawigan ng Albay. Zambales Governor Hermogenes Ebdani Jr. bilang raha ng Zambales. Vice Governor Jacqueline Rose Conghun bilang prinsesa ng Zambales. Congressman Jefferson Conghun bilang raha ng unang distrito ng probinsya ng Zambales. Congresswoman Doris Maniquis bilang prinsesa ng ikalawang distrito ng probinsya ng Zambales. Subic Mayor Jonathan Conghun bilang raha ng Subic, Zambales. At Castillejos Mayor Jeffrey Conghun bilang raha ng Castillejos, Zambales. Sila ang mga pinunong halal ng bayan na tumugon sa hamon ng pakikiisa at pagtutulungan, katuwang ng kanilang mga probinsya, lungsod at bayan, kasama ng mga sultan, dato at bay-alabi ng The Sultanate of Pangamponga, Pilipinas. Sama-sama para sa nagkakaisang pamayanang walang pinipiling kulay, tribo o paniniwala. Kaakibat ng tuloy-tuloy na paglawak at nararating ng The Sultanate of Pangamponga, Pilipinas sa iba't ibang sulok ng bansa, mas mabilis na rin ang daloy ng impormasyon sa pamamagitan ng digital communication. Ang Channel 1 Pilipinas bilang boses ng mga Muslim sa bansa ay patuloy na nagbibigay ng mga programang nagsisilbing tulay sa malayang daloy ng impormasyong kapaki-pakinabang, responsable at buong pusong paglilingkod sa lahat. Bilang pagtataguyod sa pagpapanumbalik ng mabunying kasaysayan at pagkilala sa limot na bayani ng ating bansa, inilunsad din ang Sultanate Films na siyang magbibigay buhay sa totoong kwento at pangyayari sa dinungisang kasaysayan. Sa pamamagitan ng pinilakang tabing, tatangkain ng Sultanate of Pangamponga, Pilipinas na isa pelikula ang Muslim version ng buhay at kabayanihan ni Kalip Pulaka o mas kilala bilang Datu Lapu-Lapu. Ang pelikulang Kampilan ay nasa proseso ngayon ng masusing pagsasaliksik at seryosong paghahanda upang sa kauna-unahang pagkakataon ay mailahad ang Islamikong pamumuhay at paniniwala ng mga sinaunang Pilipino bago pa dumating ang mga mananakop na dayuhan. Sa nakalipas na 2 taon na walang humpay na serbisyo publiko para sa mamamayang Pilipino, walang humpay ang paggawad ng titulo at pagluluklok sa trono sa iba't ibang mga probinsya at lungsod ng bansa upang hirangin ang mga sultan, raha, dato at mga bay-alabi na may puso at malasakit sa bayan at kapwa. Ito ang The Sultanate of Pangamponga, Pilipinas Da'wa Solidarity Incorporated na siyang nagbubuklod sa dangal ng bawat isang nagmamahal at may malasakit na Kristiyano at Muslim na Pilipino. Sa kabila ng hindi mabilang na serbisyo at paglilingkod sa kapwa, tuloy-tuloy ang paghirang ng mga sultan, dato at bay-alabi sa iba't ibang mga rehiyon, lalawigan, lungsod, munisipalidad at mga barangay ng bansa, hanggang ang pagkakawang gawa at malasakit sa kapwa ay tuluyang maging isang nagkakaisang mithi ng bawat isang miyembro ng nag-iisang pag-asa ng sultanato ng sambayanang Pilipino. Mabuhay ang The Sultanate of Pangamponga, Pilipinas Da'wa Solidarity Incorporated at maligayang
ikadalawang taong anibersaryo